Nagsadya si Isagani sa bahay ng abogado, isa sa pinakamatalas sa isip sa Maynila, at sinangguni ng mga fraile sa kanilang malalaking kagipitan. Matagal-tagal naghintay ang binata dahil maraming kliyente. Sa wakas, dumating na ang kanyang pagkakataon. Tinanggap siya ng abogado na may bahagyang ubo at palihim na tumingin sa kanyang paa. Hindi man lamang siya pinaupo at patuloy sa pagsusulat. Tahimik na tahimik ang tanggapan. Tanging maririnig ang makaluskos ng mga istribyente sa karatig silid. Sa wakas, natapos ang abogado sa pagsusulat, binitawan ng pluma, itinaas ang ulo, at nang makilalang binat, lumiwanag ang muka at magiliw na inabot ang kamay. Kamusta ka, binata? Ngunit mo kumakas. Ipagpapalin mo. Hindi ko alam na ikaw na pala yan. At ang tiyo mo? Nabuhay ng loob si Isagani at naisip na mapapabuti ang kanyang sadya. Pabuod niyang isinalaysay ang mga nangyari. Nakinig si Senyor Pasta. Subalit nang mahiluha kung anong kailangan sa kanya at narinig na may kaugnayan sa vice-rector, sa mga fraile, sa kapatid general, sa proyekto at iba pa, unti-unting dumilim ang kanyang muka at bumulalas. Bahay mo ng mga proyekto, ngunit papatuloy ka. Hindi nasiraan ng loob si Isagani. Ipinaliwanag ang ibinigay na solusyon. Hindi lang ahas si Isagani na sabihin paliwan siya nang makitang nakasimangot ang abogado. Subalit nakapagpasya na si Senyor Pasta, hindi siya makikialam sa asuntong iyon. Batid niya ang naganap sa Los Baños. Batid niyang may dalawang panig at hindi lamang si Padre Irene ang tagapagtaguyod ng panig ng mga estudyante. Nasa isip ng dakilang abogado ang lahat ng ito. Kaya nang matapos magsalita ang binata, pinasya niyang lituhin ito. Oo, walang ibang makakaigit sa akin sa pag-ibig sa bayan. Ngunit hindi ang makakapangako. Hindi naman po namin nais kayong ilagay sa kagipitan. Ngunit, huwag niyo naman sana ipagkait. Kahit saglit, sa tao ang napakahalagang buhay sa nakaraming Pilipino. Iisa lang ang ating nahabol na layunin. At nagkakaiba lang sa pamamaraan. Iyan nga, iyan ang pinagsasabi ng lahat. Iniisip ko po na maghahanap ng saligang mas matibay ang gobyerno kapag nanganganib. Binata, hayaan itabi ang kanyang mga kaisipan dahil mapanganib. Dahil na nasabi ko, hayaan bumilis ang gobyerno. Ginawa pong pamahalaan ukol sa kabutihan ng sambayanan. Kailangan nilang sumunod sa ipinihiwatig ng sambayanan na higit na nakakalam sa kanilang pangangailangan. Mga mamamayan din ang bumubuo sa gobyerno at sila ang higit na nakakapag-aral. Ngunit, tulad ng ibang tao, nagkakamali. Hindi dapat magbingis sa mga kuro-kuro ng iba. Kailangan magtiwala sa kanila. May salamikain lantay na Espanyol na nagsasabi, El que no llora, no mama. Ang hindi umiyak, walang gatas. Ang hindi humingi, hindi bibigyan. Ang kabaligtaran, sa gobyerno ito, kabaligtaran na nangyayari. Ipagpatawad po ninyo, kapag humingi ang bayan sa parang igal ng isang bagay sa gobyerno, dahil nakala nitong mabuti at handang magbigay ng kabutihan at dapat ikatuwa, sa halip, ikagalit ang paghingi. Masama yun. Masama ang teorya. Maliwanag na nakikitang bata ka pa at wala pang karanasan sa buhay. Sa mga kabataang walang karanasan nasa Madrid at humingi ng napakaraming reforma, may mga bagay na hindi may papaliwanag at napakaselan. Nahulaan po ang ibig niyo sabihin. Ibig niyo sabihin na dahil hindi ganap ang pagkabuo sa isang gobyernong kolonyal at sapagkat ito'y nakasalig lamang sa mga batayang... Hindi yan. Dito. Ang ibig ko sabihin, asa mga aking natiyos? Narito po. Meron na akong, ano ba yun? Ibig kong sabihin, nakalimutan ko na. Kung gayon po, kami... Baka mabuting, iwan ninyo ang asunto sa kami ng gobyerno. Maghintay muna kayo. Bigyan niyo muna ng panahon. Sa palagay ko, magkaparehas kami ng palagay ni Padre Florentino. Nakakala, pangyarin,
patayatin mo ang aking pagbati. Ang aking amain, lagi niya ibinibili na isipin ng iba tulad ng aking sarili. Demonyo, gawin na ang ginawa mo. Magsunod ng kinis sa pag-aaral at makalbong tulad mo sa kaka sa ulo ng buong talata. Hindi ka anak, hindi ka taga Manila at hindi ka anak ng Espanya. Kailangan matuto sila at gawin nila ang ginawa ko. Naging utusan ng mga Friday. Pinaghahalo sila ng tsokolate at sa kanang kamay inahalo nila sa pamamagitan ng batidor. At ang kaliwang kamay naman ay ang dramatika. Maniwala ka sa akin. Ang ibig magluto, matututo at duduno. Wala pong alinlangan na maraming doktor at abogado. Ngunit hindi ko masabing labis dahil sa ibang bayan ay wala. Ba? Hindi kailangan maraming retorika upang maging mahusay na magsasaka. Meron akong isaan na napakabuti dahil nakikita kong matalino ka. Nagagod ka ba ng bilis na? Kung gayon, ibubuhos mo ang lahat ng iyong sarili kung paano maglagay ng emplasto at gumamit ng mga linta. Hindi mo kailanmang magtatangkang mapabuti o mapasama ang kapalaran ng mga taong katulad mo. Kapag nakuha mo ng iyong lisensya, mag-asawa ka ng isang maganda at debotang dalaga. Lagi mong tatandaan na nagsisimula na rin ang tawang-gawang mauunawa ang mabuti. Maniwala ka sa akin. Maalala mo ko at sasabihin tama kapag meron ka ng uban na katulad ko. Kapag nagkaroon ako ng mga uban tulad sa inyo, ginugunita ang nakaraan at makita kong gumawa ko alang-alang para sa aking sarili, masasabi kong ang bawat uban na ito magiging dinig. At sa halip na ikaw ng ati ito, ay dapat ito ikaya. Kawawang binata. Kung lahat sana ay nag-iisip at gumagawang tulad niya, hindi ko na sasabihin, kawawang binata, kawawang Florette.